Alden Richards here for video, and more than just being an ambassador of the bank, I have been really a loyal client of video for over a decade already. Hello Kathden fans! Ito Mr. and Mrs. Fulkerson, mga kasombreros. So natatawa ako dito sana. Marami tayong items by the way ha. Sabi ng caption ng isang Kathden fan, sabi niya mag-gym tayo with Mrs. Fulkerson. So so Mrs. Fulkerson dito ay si Ma'am Catherine nga, mga kasombreros, during their recent interview, no. Nakasama po si Sir MJ Felipe. So ang kulit ng ang caption ng isang Kathden. Mag-gym tayo with Mrs. Fulkerson Jr. So ang kulit lang at so natatawa ako dito sa mga tao dito, mga caption ng mga at saka yung post ng ibang Kathden admins, mga kasombreros. And then ito, spotted Sir Alden. Hindi mo na yan. So ito muna mga kasombreros. So, natatawa ako dito sa caption kasi di ba nung kumanta si Sir Alden dun sa may Nestle conference, mga kasombreros. Tapos yung nag-video dito, sabi niya sa caption niya, sa harapan ko pa talaga ha, sabi niya. Huwag ka nang umuan. Alis na ako, wag mo kong sundan ha, sabi niya. Parang nagselo siya na nakamanta Sir Alden sa ibang fans or sa ibang tao, mga kasusun girls. Tapos yung nagbi-video, sabi niya, sa harapan ko pa talaga. Sorry po. Sobrang tatawa ako kasi hindi nakita dito sa mismong screen, pero doon sa may caption niya sa TikTok, mga kasombreros, di ba pag ina-upload natin yung video, merong caption. So yun po yung caption niya, sa harapan ko pa talaga ha, aalis na ako, wag mo akong sundan. Sobrang kulit lang talaga ni nag-post ito, mga kasombreros. And then ito, spotted si Sir Alden, no? Nasa Tagaytay yata sila or sa Pampanga yung sa time na ito. So ito po si Captain Clint, na parang yung kapitan yata dun sa may or pilot, captain pilot, mga kasombreros, sa pinag-enrollan niya ni Sir Alden na pilot school, no, sa Alpha Aviation Group sa Pampanga, mga kasombreros, sa Clark Air Base. So ito po siya, no, parang nasa yata sila, nag-uusap sila sa isang mataas na lugar, if I'm not mistaken sa Tagaytay or sa Pampanga ito, or sa asan ba, sa Antipolo, Rizal, no, may malapit, may mataas din doon na tourist destination, mga kasombreros. Nakapunta kami doon one time, no, sobrang taas niya, mga kasombreros. Tapos may mga restaurant and so on. Tapos ito, yun nga, no, yung kanyang picture din sa Alpha Aviation Group, mga kasombreros, with phenomenal box office king. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng dito. Ito muna. So ito muna, mga kasombreros. So picture ni Sir Alden at saka ni Ma'am Charlie Fleming, na sobrang ganda, no. Bisaya din ito, mga kasombreros, taga Cagayan. Dito sa Cagayan de Oro, mga kasombreros, na si Ma'am Charlie Fleming, na sobrang sikat nga dahil pumasok siya sa PBB, no. Tapos may dugong British, kung kaya napakaganda rin. So nagpa-picture sila kasama si Sir Alden sa Nest conference nga kahapon, together with Ma'am Shuvi and Ma'am Chloe Redondo yata yun, mga kasombreros. So ayun po, no, pero nagkasama lang po sila. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang fan dito. Para siyang no, artwork siya, mga kasombreros ha, pero ang ginamit niya, tingnan nyo, may mga dahon ng saging, may mga dahon ng niyog, tapos basta siya, very organic. Tapos yung mukha ni Ma'am Catherine, sobrang nabilib ako dito, mga kasombreros, kasi lang yata ito, no, sa probinsya, mga kasombreros, kasi yung setting niya, tingnan niyo yung lugar nila, mga kasombreros, talagang talagang probinsya, mga kasombreros, pero nagawa niyang artwork, grabe, parang may nilagay yata siya na puti. Basta iba yung kakaiba yung ginawa niya dito, mga kasombreros. Unlike sa mga dating mga gagamit ng lapis, gagamit ng kung ano-anong mga drawing items or drawing materials, pero sa kanya talagang organic na organic. Hindi ko lang paano ito ginawa, mga kasombreros. Parang galing na, kulit na. Tapos mukha ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, Ma'am Catherine Bernardo. And then ito, next item natin, mga kasombreros, si Sir Alden, no, nagsalita dito sa kanyang parang part ng kanyang
nag-post siya kanina no, sa kanyang Facebook account, sa kanyang mga reels mga kasembreros, itong video nga no, parang kinakwento niya dito yung kanyang transactions, yung kanyang ginagawa mga kasembreros kapag online at saka personal na transactions minsan sa mga branches ng BDO. Tapos dito na rin parang yung ginawa yung yung endorsement video niya na bago for BDO mga kasembreros, dun nga sa time na pumunta sila sa BDO Albay or sa Legazpi mga kasembreros. Sobrang kulit lang no. And then ito, next item natin mga kasembreros. So si Ma'am Barbie, ito na yung picture niya no, na isingit ko na lang po mga kasembreros. So happy 20th birthday no, 28th birthday mga kasembreros kay Ma'am Barbie, na sobrang saya kasi sobrang bait din ito ni Ma'am Barbie mga kasembreros. So tapos mga flowers siyang hinahawakan. And then ito, yung GMA nagpa-teaser ulit ng kanilang GMA Gala. So parang yung GMA Gala nila sa bukas mga kasembreros no. Yung gala nila bukas ay parang connected dun sa 75th na anniversary nila mga kasembreros, na sasabi nila dito, Forever One with the Filipino. So baka may mga big announcements din sila mga kasembreros. Let's say collaboration na sa ABS-CBN and so on. So gusto ko yun no? Pero talagang collaboration ng ABS-CBN sa mga movies and shows mga kasembreros, kasi yun ang ginagawa ngayon ng ABS-CBN no? Nakikipag-collaborate na lang sila sa mga other networks and social media platforms, digital platforms mga kasembreros. And then ito na yung sa magpakailanman na ni Sir Alvin no, na kung saan ay nominated na naman siya sa 37th PMPC Star Awards for Television para sa Best Single Performance by an Actor sa kanyang pagganap dito na sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story mga kasembreros. Sobrang galing niya dito no, kung kaya hindi hindi nakapagtatakang tumanggap ito ng maraming awards mga kasembreros. Alam ko sa La Salanieta niya yata nakatanggap rin siya dito ng award mga kasembreros. And then yun nga syempre sa Pulang Araw no, na humakot ng kahit yung international na organization, space organization na NASA ay pinakaunang teleserye na in-archive sa buwan. Grabe no, grabe yung parang hindi ka pa rin paniwala, pero maniniwala ka kasi nangyayari siya mga kasembreros. And then ito, nag-resurface na naman kanina itong pagiging leading lady no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros, kaya Sir James Reid dito nga sa bagong project na ipapalabas mga kasembreros sa ABS-CBN, na wala pa namang gaanong malinaw na title or kung kailan ipapalabas, pero November yata. Kung parang yun yung hint or clue, November siya ipapalabas sa mga streaming platforms mga kasembreros ng ABS-CBN. Kasi wala naman silang parang frequency or franchise na binili, kung kaya sa mga streaming platforms na lang sila like Netflix, YouTube, Facebook, TikTok and so on mga kasembreros. And then yun nga, napag-alaman ko kagabi, nagpa-interview no si Sir James mga kasembreros kay Ma'am Karen Davila, and parang dito talagang gusto niya na din mag-settle no si Sir James mga kasembreros, kasi nga parang yung long time girlfriend niya na si Isa Pressman, na kapatid nga ni Yasi Pressman mga kasembreros, ay parang gusto na rin nila mag-settle as parang mag-asawa ganun mga kasembreros. So parang may balak pa nga siya dito na bilhan na ng engagement ring no, yung si Ma'am Isa Pressman. So panatag tayo kung magkaroon sila ng project ni Ma'am Kat. So it's definitely fine. Pero para sa akin, I'll go with other leading ladies pa rin mga kasembreros. Pwedeng si Ma'am Janela Salvador no, kasi magaling din si Ma'am Janela Salvador no, bilang leading lady mga kasembreros. And actually marami na mga pwedeng mga kasembreros si Ma'am Bel, and sa mga bagong ng PBB no, pwede silang kumuha doon mga kasembreros. Pero yun po no. And then ito, next item natin, last item, sige gawin ko itong last item. So nag-post ng isang admin ng sobrang ganda naman kasi dito. Throwback picture niya ito mga kasembreros, para siyang Koreana na naka parang semi bonnet no, yung ang tawag dito sa sombrero na ito.
Hindi ko alam mga kasembreros. Tapos naka-necktie siya, naka-black mga kasembreros yung necktie, tapos white yung kanyang long sleeve, no? At saka naka-relos. Alright, so po sa ating countdown items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is August 1, 2025. Unang araw po ng Agosto and Friday po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasombrero. Sana po ay pakinggan natin. Ang title, Tumatawag Siya. Proverbs 8 verses 1 to 5. Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the high hill beside the way where the paths meet. She cries out by the gates at the entry of the city, at the entrance of the doors. To you, sa atin, oh men, I call and my voice is to the sons of men. Oh, you simple ones, understand prudence, and you fools, be of an understanding heart. Napakaganda nito mga kasambreros. Ang tumatawag dito ay wisdom, ha? Hindi tumatawag sa atin yung pinag-uutangan yung pinag-uutangan natin o yung parcel natin mga kasambreros na kailangan ng bayaran. So hindi po ito. Hindi rin na tumatawag dito yung jowa o yung ex mo. Hindi dito tumatawag ang maniningil, kundi ang wisdom mga kasambreros. So ang wisdom dito, personified, no? Ginawa siyang tao mga kasambreros na umiiyak siya, tumatawag siya, sumisigaw siya mga kasambreros. Kasi sabi niya dito, she lifted up her voice mga kasambreros. Kumbaga pa yung wisdom ay parang feminine, no? Ginawa siyang babae mga kasembreros. So ilan na lang kaya yung tumutugon at saka sumasagot doon sa tawag ng wisdom mga kasembreros, na ang wisdom kasi hindi naunawaan ng mga karamihan sa mga tao mga kasembreros, kasi nga ay kukonti, no? Ang gusto lang ng kaalaman mga kasembreros. And yung pinaka-basic na example dito at saka pumapatunay mga kasembreros, kapag ang kaalaman ang iyong content sa Facebook Reels or sa YouTube, pagkaalaman na parang hindi sila gaanong interesado, no? Pero kapag mga patawa, pag mga prank, basta entertaining, mga sayaw, pagkanta, so mas mabenta yung mga ganong mga content mga kasembreros kaysa sa kaalaman. So Proverbs chapter 8 verses 1 to 5 is about the personified figure of wisdom calling out to humanity to choose the path of knowledge and understanding over foolishness and ignorance mga kasembreros. And ang call kasi na ito is universal, no? Hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, hindi lamang sa ating tahanan, lalong-lalo na po sa ating sarili mga kasembreros, na dapat po tayo ay tumutugon dun sa call ng wisdom. And paano natin gagawin ito ay pagbabasa, no, ng Biblia at saka pagbabasa sa ating school, sa mga libraries, no, kahit sa online learning. Marami sa panahon ngayon, technology, internet na lang ang labanan, no? search na lang sa Google mga kasembreros ang labanan. So yun po mga kasembreros, no, kasi sa eskwelahan maliban doon ay merong extra or expansion mga kasembreros ng learning sa online, no, sa social media. And think about the implications of wisdom reaching out to us, no? Para siyang tulong na dumadating sa atin, parang ayuda mga kasembreros, di ba? Pag ayuda, may ayuda dito, sige, ang mga tao talaga magkukumahog na pupunta doon sa location, no, sa venue mga kasembreros, kasi kukunin niya yung mga ayuda, yung tulong or support. Pero sa wisdom, hindi gaanong ito ramdam kasi nga invisible siya mga kasembreros, no? Hindi siya literal at saka tangible na nahawakan kagaya ng mga ayuda na nagagaling sa ating pamahalaan or sa kang sino man dyan mga kasembreros. Pero ang kasabihang ang kaalaman ay kayamanan or ang karunungan ay kayamanan, totoo po yun mga kasembreros, hindi po yun nababali at hindi po yun magbabago. Talaga ang kaalaman po ay kayamanan. Kapag nagamit mo, kunwari, maalam ka sa pagsasaka, maalam ka sa content making, maalam ka sa gantong bagay, no? Mapagkakitaan na sa mga creative ka. For example, yung mga basura nagagawa mong mga craft or basta mga gandang bagay na pwedeng pagkakitaan. So karunungan din yon. Hindi lang kasi sa academics, no, yung intelligence mga kasembreros, meron tayong maalam sa sports, no, kagaya lang Sir Manny, no,
Heidelin Diaz and so on. So, sina Carlos Yulo and so on. So, mga gymnastics, no, kahit naman normal at saka mga tao, mga nasa field of gantong endeavor, gantong trabaho and so on. So, iba-iba yung kumbaga pa yung intelligence ng tao. So, hindi lamang po sa academics. How does it change our perspective on knowledge and learning? So, kapag tayo po ay nasa isip natin na ang wisdom ayuda ito, no? Tulong ito ng Panginoon na kapag ako ay meron pong kaalaman, merong karunungan, ay nagkakaroon ako ng mga ideya at strategy sa buhay. Ang Proverbs 8:1-5 mga kasembreros ay nagpe-present sa atin ng napakalinaw na picture o larawan or scenario mga kasembreros na ang wisdom ay parang personified woman na tumatawag sa bawat isa. Imagine mo kapag ang anak mo may kaalaman, may karunungan sa mga gamit niya sa paaralan and sa anumang field or anumang trabaho ang gusto niyang piliin. Yung magulang natin. So, kapag may kaalaman ka, for example, sa mga first aid, no? Kapag may emergency sa bahay, so hindi ka na kailangan tumawag ng doktor or ng mga nurse man dyan, for example. So, yung mga gantong maliliit na wisdom mga kasembreros, and especially yung pagbabasa ng Proverbs, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagbabasa ng Ecclesiastes, mga kasembreros, about life, no? And Proverbs talagang ito subok na subok talaga mga kasembreros na I highly recommend na basahin niyo po yung Book of Proverbs kasi ito po talaga ang source ng wisdom mga kasembreros, and God Himself will allow His wisdom to flow upon our lives mga kasembreros and sa ating isipan. The passage begins by asking, does not wisdom call out? Does not understanding raise your voice? So this rhetorical question highlights that wisdom is not passive but actively seeks us. It is not a hidden treasure reserved for a select few, but rather readily available to all who are willing to listen and seek understanding. So, available lang siya. Para lang siyang regalo na nakalagay dyan, nakatenga. Minsan, minsan may mga ginagamit din talaga ang Diyos na tayo po ay magkaroon ng kaalaman, na magkaroon ng knowledge mga kasembreros, and especially yung knowledge sa Diyos, yung pinakauna sa lahat. And the imagery of wisdom standing on the heights along the way where the paths meet signifies its visibility and importance in guiding us at crucial junctures in life. For example, may isang poster dyan sa harapan mo. Yung signage, huwag kang pumunta dyan, or nasa English siya mga kasos. So since wala kang kaalaman, ay talagang pumunta ka dyan, so delikado pa lang. So, distraction ang yung inabot mga kasembreros. So, simple wisdom mga kasembreros. Furthermore, the mention of wisdom crying aloud beside the gates leading into the city at the entrances underscores the significance of wisdom in decision-making and judgment. So, ito yung sasabi natin, no? Decision making, kasi marami talaga ang natatalo ng mga maling desisyon mga kasembreros sa huli, and yun nga, no, talaga nasa huli parati ang pagsisi. Kahit ako man ay naging hindi naman tayo exception mga kasembreros, lahat po tayo nagkakamali, pero ang importante sa lahat ng pagkakamali natin ay tinatama natin mga kasembreros. Huwag tayo mag-remain, huwag tayo manatili doon sa kamaliang iyon, kasi kapag alam mo na yung tama, tapos ginawa mo pa ng mali, mas pinili mo pa rin ng mali mga kasembreros, ay baka iba na po ang term na pwede natin gamitin dyan mga kasembreros. Just as gates and entrances serve as points of entry and exit, wisdom is essential for making righteous choices and navigating life's complexity. So, yung gate dito at saka yung exits mga kasembreros, entrance at saka exit, yun yung para sa buhay natin, no? Yung ating utak and then yung ating mga past experiences may relate mga kasembreros dito sa sinasabi na entrance at saka exit. The universal call of wisdom is emphasized as it addresses all people, regardless of their background or status, urging them to gain prudence and set their hearts on understanding. So, kailangang understanding talaga. Kasi dito mo rin makikita sa isang normal na misunderstanding, yung tampuhan or konting pagtatalo ng isang pamilya. Kapag walang wisdom ang tao, ay magdedesisyon, alalayas ako, ganito, parang walang self-control. Kasi kapag may wisdom ang tao, papasok din dyan yung self-control, yung iisipin niya muna yung mga actions niya bago niya gagawin. Kung kaya marami yung nasisirang pamilya din, dahil walang wisdom mga kasembreros sa loob ng tahanan. Walang spirit of wisdom ba na nananatili at saka nagahari mga kasembreros. Kasi ang tao kapag may wisdom din,
Kunwari, galit yung asawa. So, yung asawa na, yung isa, ay tatahimik yan kasi may wisdom. So, kapag isa naman nagsasalita, so makikinig yan kasi may wisdom. Ako pa uunawain niya yung side ng isa bago siya magbulyaw mga kasombrerers or magbitiw ng salita kasi nga may wisdom. So, nakita natin yung kahalagahan kahit sa small families, sa small circle of people, mga kasombrerers, ay may apply talaga ang wisdom. That is why it's very important and it's very crucial na magkaroon po tayo ng wisdom kasi tumatawag siya sa atin, no? Yung Bible natin baka inaalikabok na. So it's time to open that Bible, mga kasombrerers, kasi tuturuan tayo ng wisdom, mga kasombrerers, na tumatawag siya sa atin. So it's just our time, our yung quality time natin, mga kasombrerers, at paglalaan ng oras lang talaga sa pagbabasa ng Biblia ang inaantay ng wisdom. So ang application natin dito ay hanapin natin ang wisdom, no? Kagaya ng isang compass na guiding yung guide natin, mga kasombrerers, yung prinsipyo natin, no, yung steps natin ay yun yung maze, no, yun yung parang daanan at saka right path, mga kasombrerers, lalong lalo po sa pagharap sa modern life na kung hindi ka maalam ay talagang malilin lang ka at may scam, mga kasombrerers. So yun ang modern term ngayon, may scam ka talaga. So let its light shine on your choices, guiding us towards a fulfilling existence. So talagang fulfilling, mga kasombrerers, kapag meron po tayong wisdom. So sumagot tayo doon sa tawag ng wisdom, mga kasombrerers, sa ating buhay. Alright, so naman po sa ating word of God, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang salita na hindi natatapos at hindi nabubuwal. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombrerers, and paalam po. I love you all.